Sige, buksan natin dito sa Proverbs chapter 16 verse 1. Ayan. Sabi dyan, the preparation of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord. Let's pray. Panginoon, salamat po sa binigyan niyo pong oras. Kami po ay ulit ay makapakinig ng inyong salita. Dalangin po namin na kayo po yung mangusap, ang Holy Spirit, Panginoon. At we pray na patawarin niyo po, Panginoon, sa nagpong kasalanan at gamitin niyo po ako bilang pahayag lamang, Panginoon, ang salita ang may pahayag. At dalangin po namin, Panginoon, na wala pong mga distraction, Panginoon. Maintindihan po namin ito ng mabuti at ma-apply po namin sa aming buhay. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi dito sa verse 1, the preparations of the heart in man. So lahat tayo, 'di ba, may mga preparation, like for example, ay nung nag-opening tayo, may plano, nag-prepare tayo. At sa una ay kailangan talaga ng preparation or plano sa lahat kung gusto natin maging successful yung isang bagay. Kasi pag walang plano, hindi magiging maganda yung resulta. Kaya nga pag yung biglaan lang, walang plano, ganun. Yung sa mga biglaan naman, yung mga outing, kung talaga yon minsan, kasi nakagawian na ng mga Pilipino o yung mga young people, especially ng mga estudyante, kapag nagplano, hindi talaga mangyayari. Parang, kumbaga ganun. Which is, parang outing kasi yun eh. Pero kapag yung mga mahalagang bagay na, plano natin sa buhay, plano natin sa future, plano natin kung ano yung family natin, plano ko kung ganitaan ako after ko mag-college, plano ko kung habang nagtrabaho ako, paano yung commitment ko, mga ganun sitwasyon. Yung kumbaga, kapag nagplano, dapat talaga mangyayari. Pero sometimes, kapag mga outing, ganyan, hindi talaga nangyayari, parang nagiging drawing. Pero kapag, iba pa rin kasi pag may plano. At ang Panginoon, nagplano siya. Plinano niya yung pag-create ng mundo. Yan. At meron siyang ginawa sa Genesis yun na iniba niya rin. May mga adjustment din siya. Kumbaga, may plan A and may plan B. So, hindi lang siya nakafocus sa isa. Kumbaga, adjustable siya. Kaya sabi dito na the preparations of the heart in man. So, tayo ay nagpaplano, especially para sa Panginoon. At sabi dito, and the answer of the tongue is from the Lord. So kapag nagplano tayo, ay hindi agad-agad to ma-execute or kalooban ito ng Panginoon. Bakit? Kasi nga, ang Diyos yung makapagsabi kung sige, go, or oo, or hindi. Diba? Or soon. Hindi pa sa ngayon, pero soon. Mga ganong sitwasyon. Kasi nga, ay tayo lang yung, binigyan lang tayo ng Panginoon mag-prepare, magplano. Yan, binigyan tayo ng Panginoon na ng katalinuhan para mai-prepare natin yung buhay natin. Kaya ang kahalagaan ng mabuting paghahanda ay nagmumula sa paraan ng pagdisiplina sa ating puso at isipan na tumugon sa patnubay ng Diyos. Kaya nga yung kumbaga disiplinahin natin yung plano. Ito gagawin ko ngayong umaga, ngayong tanghali, ngayong hapon. Kasi pag wala tayong task or gagawin, medyo mahirap eh. Kaya nga sa business natin, may mga system tayo na ito sa umaga maglilinis muna bago mag-start, devotion muna. May mga plano siya, kumbaga may system na siya. Kasi pag walang plano, talagang stagnant, walang gagawin, sayang yung oras, sayang lang yung oras na binigay sa atin ng Panginoon. At especially kapag para sa Panginoon, kailangan natin panuhin. Hindi lang for secular. Like for example, magpipray ako ng umaga, tanghali at gabi bago kumain ng umaga, bago kumain ng tanghali, bago kumain ng gabi. Yun, nakaplano na yun sa buhay. Kasi nga, ay yun yung command ng Panginoon, mag-pray bago kumain. At meron din tayong mga commitment. At sa akin may commitment ako sa Panginoon na bago matulog, mag-pray ako. At tawag ito, yung nakaplano na bago ako gumising, mag-pray ako. Kaya nga sa iPad ko, ang daming prayer request yun eh.
Kasi nga, dahil nga madami na akong responsibility, kapag hindi ko nagawa yun, hindi na ako pagkatiwalaan ng Panginoon. Kaya ang lagi kong prayer is wisdom. Kasi grabe yung kailangan kapag mga, responsibility na, kailangan ng wisdom para lahat ng mga plano ay mangyari. Kaya yung sa akin, nakaplano talaga na bago ako matulog, 9:30, tulog na ako, pero mag-pray muna ako, 30 minutes, 10, 30 minutes, papay ako. After that, matutulog na ako. And then kinabukasan, gising na ako ng 4 or 4:30 or 5, mga ganung time, gising na ako, mag-pray na ako, and then devotion, tapos prepare na ng mga gagawin. Kasi pag walang preparation, hindi na rin Tsaka pag walang commitment, hindi mangyayari. Kaya nga, pagpaplano tayo para din sa Panginoon, hindi lang para sa secular. At tsaka na kapag nagplano tayo, sigurado magiging maayos yung resulta na kapag kalooban ng Panginoon. At the same time, yung pagdisiplina kasi natin na pag may task ako, ito, plano ko to, pero ako muna ay magpapa-advise sa Panginoon kung kalooban pa to or hindi. Pero sa akin, ang nakikita ko kasi, pag nagplano ako, ito yung plan ko sa business, sino ba yung mas malapit sa Panginoon? Si pastor, man of God. Ito ang Panginoon, ito ang pastor, ako ito. So, para malaman ko kung go na ba ito, kung pwede itong plano ko to, kunyari, mag-deliver na ba ako, ganito, ganyan. Tanong ko muna kay pastor ko, okay na po ba to? Kung oo, sige, pero pag hindi, sabihin, kasi nga, malapit ang Panginoon sa pastor. Or ang pastor yung malapit sa Panginoon. Kasi, yun yung kailangan Kaya nga kapag may plano tayo, mag-prepare tayo, ito yung prepare ko, pero mag-pray muna ako. Kasi nga, kailangan yung approval ng Panginoon yung mga plano natin. And merong dalawang hamon sa likod ng sa likuan na ito, na yung sa una ay nagsasangkot ng ating kahandaang gawin ang ating makakaya sa paghahanda. So, 'di ba kapag nagpaplano tayo ay kailangan kaya natin, 'di ba? Kaya natin, ganyan, laging kaya. Pero minsan naman kapag kaya kasi natin, talagang doon yung prayer natin sa Panginoon, ganyan. Pero pag yung meron din time na magpaplano tayo, hindi natin kaya. Pero ang hindi nangyayari kasi nga wala na yung faith natin. Pero dapat sa una pa lang, ito yung plano ko, medyo kaya ko, possible to, magtitiwala ko sa Panginoon. Pero kapag yung medyo nagplano ko, tapos ang hirap, magtiwala pa rin ako sa Panginoon kasi nga siya lang naman yung may control or kung kalooban niya ba ito. And number 2 ay nagsasangkot ng ating kahandaang umasa sa Diyos bago, habang at pagkatapos nating maghanda. Kailangan nating umasa sa Panginoon na siya yung magbibigay ng approval. Sa una, 'di ba, pag may plano tayo, magpaplano tayo, at after that, Lord, bigyan po kami ng wisdom, planuhin to. After that, may plano na. Ngayon, ipag-pray ulit natin kung goods ba, okay ba to sa Panginoon. Tapos, after that, kung kalooban ng Panginoon, may execute na siya. Okay naman, kapag na-execute siya, doon natin makikita yung kalooban ng Panginoon. Kaya nga, sa pangalawa natin, kailangan natin yung, yung approval ng Panginoon. Yung, kumbaga, yung aasahan natin yung approval niya at yung tiwala. Kasi nga, sa una ay yung nagpaplano tayo, pinaghahandaan tayo natin. And sa pangalawa, yung aasa tayo sa Panginoon na mangyayari. Kasi nga, nagplano tayo, tapos magtiwala tayo sa Panginoon. Aasahan natin yung kanyang sagot, kung oo or hindi. Ganun. Kaya nga sa yung kung isipin, kailangan talagang planuhin yung mga bagay, especially kapag sobrang hirap or napaka-imposible. Ganun. Pero kung talagang hindi talaga kaya, andun na yung faith natin sa Panginoon, yung magtitiwala na tayo. Kasi nga, may plano na nakaplano na. So, ito na yung plano. Hindi ko na to control. At hindi ko alam kung anong mangyayari bukas, kung mangyayari ba o hindi. May mga sitwasyon na mangyayari. Possible na madisgrasya, possible na may mga hindi naasahan, ganun.
kagaya ng nangyari sa akin na ganito ganyan. Pero meron lang talagang pinapakita ang Panginoon kapag may mga ganong sitwasyon. Kumbaga ang kaaway, pinapakita na, tawag ito, hindi kalooban ng Panginoon, iniisip na natin, puro negative na. Pero yun pala, sinusubok lang tayo ng Panginoon na kung tutuloy ka ba or hindi. Kasi kapag yung si Satan kasi, negative siya. Kapag napasukan tayo ng negative na pag-iisip, wala na. Mahihirapan tayong mag-recover. Kaya nga, kailangan natin na kailangan planuhin Kasi nagplano ang Panginoon. Hindi pwedeng hindi niya pinano itong mundo. Hindi pwedeng hindi niya pinano itong paggawa ng system dito sa mundo na napakasama. Pero may plano din siya na meron tayong pupuntahan sa langit, na dun yung pinakamaganda. Kaya kailangan din natin na ngayong araw, kailangan natin magplano kung anong gagawin na natin. Ano ba yung after nito, pangalawa, pangatlo. Kailangan din magplano at kailangan rin natin ipag-pray sa Panginoon kung approval, kung kalooban ng Panginoon. And then sabi dito sa Proverbs chapter 19 verse 21. Proverbs chapter 19 verse 21. Sabi diyan, there are many devices in man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. In context, sabi diyan, na-remind us to submit to the plans of the God of the universe. So, kailangan natin yung nire-remind tayo ng Panginoon. Nire-remind tayo sa verse na ito na kailangan natin magpasubmit dun sa plano ng Panginoon. Kasi kung, may plano tayo, pero may mas magandang plano ng Panginoon. Kung na lang talaga doon na lang lalabas kapag nagplano tayo, pero hindi kalooban. Ibig sabihin, may mas magandang plano ng Panginoon. At kailangan nating magpasubmit doon. So, God, we yield our plans to you today. We lay our plans down and we pray, have your way. Have your way in our lives, have your way in our families, have your way in our church, have your way with us, we pray. So, ang Diyos, magkakaroon tayo ng kumbaga yung paraan. Kasi, hindi natin malalaman kasi kung kalooban talaga ng Panginoon or hindi. Malalaman na lang natin kapag nag-pray tayo. Prayer lang talaga. Kasi, pag nagplano tayo, actually, ma-execute talaga natin yun. Magagawa natin yun. Pero, kapag nag-execute tayo, mabuti ba yung ginawa ko or hindi? Kung hindi mabuti, hindi kalooban ng Panginoon yun. Pero kung mabuti, ayos, quality yung ginawa ko, kalooban ng Panginoon. At mas natin makikita yung plano ng Panginoon kapag tayo ay nagpipray. Yun lang yung the best yung mag-pray tayo. Kasi nga, doon na natin makikita yung kalooban ng Panginoon. Plan and pray, ang Diyos na yung mangungusap sa atin na maayos ba yung ating ginagawa. Alright, so tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyong binigay na reminder, Panginoon, na